nagla-live ako dito 2021 o 2022 ako simula na nagla-live. Nire-report nyo na ako Mass report nga Ginawa nyo sa akin Since 2022. O hanggang ngayon, natanggal nyo ba ako? Hindi. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, mga tanga, na mga bugok na DDS, hindi ka basta-basta matatanggal sa YouTube unless na meron kang content about yung pinapakita mo na, bawa, yung tungkol sa mga terrorism. Ayan, tanggal ka kaagad kahit walang mag-report sa'yo. Ano pa? Yung pag nagpakita ka ng, bawa, child exploitation, tanggal ka kaagad sa YouTube kahit walang mag-report sa'yo. Yun, mga bugok na didiship. Pero kapag ganito, commentary about politics, hindi ka matatanggal. Kasi sa YouTube, pinapangalagaan ng YouTube ang mga content creator at meron ditong freedom of expression. Kung mga bugok kayo na didishit na hindi nyo kayang salagin yung mga sinasabi ko dahil sobrang masakit para sa inyo, ay huwag kayong manood dito. Masakit, di ba? Masakit ang katotohanan. Dahil dito, fight fake news. Fight fake news. Expose the truth. Yan ang ating tagline dito. Fight fake news. Expose the truth. And now, I'm exposing the truth about Sara Duterte. Yung kanyang gusto na pagpapatalsik sa ating Pangulo, 2022 pa lang, na mismo sa kanyang bibig nang galing. Pinanood nyo, di ba? Nakita nyo. Ayaw nyo paniwalaan kasi didishit kayo. Siya mismo nagsabi na nakaredy na ang kanilang articles of impeachment, sugar importation number 1 pa lang nakaredy na. So wala akong fake news. Di ba? Wala akong false information. Dahil sinabi ko lang dito yung totoo. Mismo sa bibig ni Sara Duterte. At sinabi ko rin sa inyo yung katotohanan na si Sara Duterte ang nakiusap kay PBBM na gawin siyang Vice President. At may video rin, siya din mismo ang nagsabi. At sinabi ko rin sa inyo yung katotohanan na sinisiraan ni Sara Duterte ang Pilipinas, yan ay economic sabotage at may video din. Siya mismo ang nagsabi na napanood nyo, di ba? Sabi niya, sa lahat ng mga bansa na pinuntahan ko, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. So lahat ng sinabi ko dito, meron ako back with evidence. Di ba? Kaya wala kayong laban. Wala kayong laban. Kasi yung mga sinasabi ko, back with evidence. Di ba? Yun lang yun. Kailangan may mga ebidensya para kapag tinanong ka, oy, bakit mo nasabing ganito? Ayan ebidensya. Di ba? DDS, full of pathetic, lunatic mindset. Correct, tama ka dyan, no? Bravi Inoville, tama ka dyan. DDS, full of pathetic and lunatic mindset. Diba? Correct ka dyan. Sphinx Eagle, impeach. Asan ang impeach? Malapit na. Magkakatotoo na yung trial dahil si Tito Soto na ang Senate President. Si Tito Soto na ang Senate President. So, mai-impeach na yan si Sara Duterte. Diba? Yun lang yun. No? Simple lang. Yun lang yun. No? As simple as that. No? Yan. Okay. Yan. Sabi ni Anna Joyce Benson, iba ata sinabi mo sa sinabi ni Manang Aimee noon. Ang magkapatid Aimee at BBM ang pumunta at kinausap si Sara na maging VP ni PBBM. Hindi mo ba napanood yung sinabi ko? Hindi mo napanood? Si Sara Duterte ang nagsabi kay PBBM na gawin mo akong vice-presidente mo
tutulong ako sa iyo. So ang ginawa si Amy, dahil meron na silang plano ni Sara, no? Plano nila na i-corner ang pangulo, no? Para pilitin ang pangulo na maging vice president si Sara Duterte. Ang ginawa ni Amy, isinama si PBBM sa Cebu. Na walang kalam-alam si PBBM na doon pala ay makikita niya si Sara at ipapagkausap silang dalawa para dito sa plano ni Sara at ni Amy na i-corner si PBBM para pilitin na si Sara Duterte ang maging vice-presidente. Yun ang totoo. Siyempre, wala namang magagawa si PBBM. Dahil siyempre, anak ng presidente yan. Alam nga sasabihin niya, ay, ayoko nga maging vice-president ka. Pero kung titingnan nyo, mga kaibigan, si PBBM ayaw niya maging vice-presidente si Sara dahil ang iniisip ni PBBM na maging vice-presidente, lalaki, hindi babae. Yun ang totoo. Si Sara, ang ipinagpilitan niya ang kanyang sarili para maging vice-presidente ni PBBM sa tulong ni Amy. Yung mga kaibigan, kinorner nila si PBBM para maging vice-presidente si Sara. Pero ang totoo, ayaw ni PBBM kay Sara. Dahil ang gusto ni PBBM ay lalaki. Yan ang totoo. Diba? Ipalabas ulit natin yung video. Palabas natin ulit ang video, Sara Duterte humiling na maging vice-presidente. The real story when and how Inday Sara said yes to BBM. So sabi ko, Perdón Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante na lahat, aking lahat yun. Tinanong ko siya, sir, ano ba gagawin na? So sabi ko, Perdón, Ito pa. siya dapat ang impit. Ito pa. Sabi ko, Perdón Marcos, The real so sabi ko, Perdón Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So sabi ko, Perdón Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Napahiya kayo. the real story when Sobra na ba ang pagkapahiya nyo? Diba? Sobra na ang pagkapahiya nyo. Diba? Grabe, no? Yan. So, yun ang totoo. Kaya ngayon, galit na siya. Galit na siya. Kaya ito na ngayon siya. Sisirain ko kayong lahat. Yan. Sabi niya, sisirain ko kayong lahat. Yan, makaupo lang siya sa pwesto, sisirain niya lahat. Yan, Sara speech. Diba? Galit na siya. Galit siya. Galit na siya.
Okay. Okay. So, wrap up tayo sa ating unang sa ating unang topic. Wrap up na tayo So, ayan na nga. Yung ginawa ni Sara Duterte na pananabutahe sa bansang Pilipinas, yung paninira niya, nagbunga. Nagbunga, no? Dahil sa kanyang paninira ay binawi ng South Korea yung kanilang tulong na bibigay sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil po yan sa pananabutahe ni Sara Duterte. So, yan po ang naging resulta, no? Dahil po sa pananabutahe ng Vice Presidente. Kaya ang clamor ng taong bayan, zero budget. Zero budget para sa isang traidor sa bayan. Zero budget kay Sara Duterte para sa isang makachina. At zero budget para sa isang Vice Presidente na walang kwenta. Walang kwenta. Hindi nakakatulong sa Pilipinas, kundi nananabutahe pa. Zero budget sa isang Vice Presidente na walang laman ng utak, kundi manira sa ating gobyerno at sa Pangulo. Zero budget sa isang Vice Presidente na bugok na walang alam. Zero budget sa isang Vice Presidente. Yan ang clamor, ang sigaw ng taong bayan. Huwag bigyan ng budget ang Vice Presidente. Yan ang sinasabi ng mga tao. Huwag bigyan ng budget ang Vice Presidente dahil wala siyang ginawang matino sa bayan, kundi maglakwat siya, mag-world tour, sirain ang Pangulo, sirain ang gobyerno, sirain ang Pilipinas at iangat ang kanyang sarili, magpabiktim at humingi ng awa sa mga Pilipino. Yan ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Fight fake news. Expose the truth. And in order for us to fight fake news, we have to expose the truth. Yun po, no? So, pangalawa. Okay, nasa ano tayo? Nasa second topic. Okay. Okay. So, ito mga kaibigan. Yan. Mga kaibigan, no? So, topic natin ngayon, mga kaibigan, no? Pangalawang topic ay huwag po tayong madidistract, no? Sa mga lumalabas ngayon tungkol sa involvement ni Jinggoy Estrada dito sa mga flood control projects. Huwag tayong madidistract, mga kaibigan, dahil ang katotohanan ay, guys, meron pong bongo. Meron pong bongo, mga kaibigan, no? Okay, ano ba tong si bongo? Yan. Okay, remember, mga kaibigan, yung CLTG, bongo, flood of contracts, no, mga kaibigan, Bongo's flood of contracts not solution, no, yung CLTG. Habang ang ingay ay nasa bagong chenes ni Jinggoy, huwag tayong basta-basta malito o malihis sa ibang issue. Si Bongo, mga kaibigan, ay hindi inosente, no? Kahit ano pang denial ang gawin niya, the number don't lie, no? Hindi po nagsisinungaling yung mga numero. No, mga kaibigan, CLTG, si Christopher Lawrence Bong Tesoro Go, deeply embedded in a corruption web na hindi pa rin natatapos ang epekto hanggang ngayon. So, mga kaibigan, habang pinagtatakpan ang mga expose, no, gusto nilang linisin ang pangalan ni Bongo. Yan. Pero teka, ang tanong dito, kung wala silang kasalanan, bakit ang Davao na mismo ang tumutok ay binabaha pa rin hanggang ngayon? Bakit yung Davao mismo na kung saan nandoon, mga kaibigan, yung mga flood control projects ng pamilya ni Bongo, ay bakit binabaha pa rin?
O, yan po ang katanungan ha, mga kaibigan ha. Okay, ito yung mga facts, mga kaibigan ha. Let's talk flood. Let's talk about billions. Yan, okay. Flood of contracts, no? Not solutions. Noong 2016, mga kaibigan, CLTG secured 12 government projects totaling to 352 billion and 866 million. Yan mga kaibigan ha, 2016 yan. Noong 2017, his empire exploded through another firm apart from the Diskaya-owned St. Gerald CLTG link contracts surpassed 3 billion in Davao region alone. CLTG builders stood out in PCIJ's research because all of its joint venture projects with big contractors in 2017 failed to complete projects by the original deadline. With just a B license, the firm could not have implemented the big ticket project it won in 2017 without having a partner. Mga kaibigan, kasi mga construction firm, meron yan silang classification eh. Merong may A, merong B, may ganun eh. Pero dito po sa Kinabongo, nasa B pa lang sila mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi pa nila nare-reach yung ganun kalaki no na construction firm. Hindi pa nila nare-reach yung napakalaki na pera no na asset ng kanilang firm. Kaya nasa B pa lang sila. Pero magtataka ka na nakukuha nila yung napakalaki